Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo nonoroon, kayo at inyong mga mahal sa buhay ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, bago tayo magpatuloy, I would like to take this opportunity na meron po tayong good news. The good news is meron na pong Facebook account ang Batas Pinoy. So you could reach my page sa Batas Pinoy, if you have a Facebook account at para mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-spread out natin ang ating advokasya na to provide legal information sa ating mga kababayan. And of course, sa as of this very moment po, kasi kabubukas pa lang yung ating Facebook page, account ng Batas Pinoy, ay mabibilang pa lang po sa mga daliri mo, ang nakakaalam dito, and perhaps baka kayo ay yung the top 10, the top 20, the first top 10, the first 20 followers po, that could be history, no? Thank you very much. At matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na ma-establish po natin ang ating Facebook page, ng Batas Pinoy, at para ma-enhance po natin ang ating capacity ah, to reach out, at masagot po ang inyong mga katanungan to the best of our ability, at makatulong po tayo sa ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, your neighbors, or kakilala ninyo, At sila din po ay makinabang, may malaman, may mapag-alam sila ng mga impormasyong legal, hinggil sa ating advokasya. Okay? At of course, sa mga subscribers po natin, sharers, viewers po natin, marami pong salamat, sa pagtangkilik ninyo at pagsuporta ninyo po sa ating channel. Kung hindi po sa inyong patuloy na pag-subscribe, pag-subscribe, pag-likes po, siguro po ay hindi na tayo magpatuloy pa, sa ating advokasya, It is only through your constant support na nagbibigay po sa atin ng inspiration, motivation to proceed, with this kind of advocacy, to share and to spread out legal information to our friends, kababayan, saan man sila naroroon. Upang sila din, maaaring sila ay kamag-anak, kaibigan o kapitbahay ninyo, ay meron din silang mapupulot, sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Ulitin ko po, meron na po tayong Facebook account ng Batas Pinoy, and you could reach me there, paki-spread out po, pakitulong po niyo na paka-disseminate po ang ating impormasyong ito at matulungan po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating Facebook account. Marami pong salamat. All right? So, let us now proceed dito sa ating discussion. It's about, again, it's about the recovery of the land, which apparently, based on what was written to us, ito ay awarded, na-award po doon sa tatay niya, but was sold 20 years ago, pero verbal lang daw at wala namang kasulatan. Okay? Now, uh, lumipas ng mga mahabang panahon, ang tanong niya dito kung sakaling mawala na sila, meaning the buyer and the seller, sabi niya, pwede bang mabawi ang lupa? Alright, so ito po'y sulat po sa atin ni at Biahiritiko Vlog. Okay, yun po. Biahiritiko Vlog. Pasensya na po kayo, kasi medyo mahina po tayo dito lalo na kung hindi po tuloy-tuloy po yung kanyang yung combination po, ng different kinds of letters po, So si Biahiritiko Beritik to tapos vlog 5970. I hope I got it correctly, no? Okay, anyway, sabi niya, tanong ko lang po, attorney, na-award po ang lupa sa aking tatay. Kaso, ibinenta niya, pero verbal lang. Ang kasulatan, mahigit 20 years na po ang lumipas. May paglabag po ba kung sakaling nawala na sila sa mundo, pwede bang mabawi yung lupa? Okay.
Now, in the first place, hindi mo sinabi kung anong klaseng award, 'no? Kasi, merong award ba ito ng NHA o award ba ito ng isang, Department of Agrarian Reform dahil siya ay land reform beneficiaries or ito ba'y awardee ba siya ng isang local government, 'no, na isang housing o facilities. Hindi po kasi maliwanag ang sulat ninyo, but let us assume, okay? Eh, wala tayong magagawa, 'no, to respond to your question. Kasi may banggit ka kasi dito na may paglabag, eh. Una, as a rule kasi, 'pag ito'y galing sa gobyerno, usually po 'yan, 'no, na award, meron pong kaakibat na terms and condition diyan na kung saan nire-regulate po, 'no, o in fact pinagbabawal ang paglipat po nito, pagbenta nito, pagsanla nito, 'no, during that certain period. Katulad halimbawa sa NHA, 'no, at saka sa DAR, 'no, sa mga land reform awardees, 'no, ang mga na-award po na lupa, eh, pinagbabawal po, 'no, na ito ibenta o isanla sa loob ng 10 years holding period. From the time na in-issuean siya ng award at pagposesyon nito sa lupa. This is pertaining to their land reform beneficiary. Okay, kung 'yun ang nangyari sa tatay mo, okay, covered siya ng, 10-year holding period, ibinenta niya ito, okay? Nagkaroon ba ng paglabag? Of course, nagkaroon paglabag dahil una, pinagbabawal po ang ang pagbenta po nito, 'no, within the holding period of 10 years, 'no, from the time of the issuance of the certificate ng award o CLOA, okay? Possession ng awardee. So 'pag ginawa ito, meron pong kaakibat na paglabag po nito, and this could trigger to number one, their cancellation of their award, 'no. Number two, una, dahil sabi mo verbal lang. So 'pag verbal lang, wala ngang kasulatan, okay, ay hindi po ito enforceable, 'no, kasi insofar as the third parties are concerned, ay walang bentahan na nangyari, okay? So kung walang bentahan na nangyari, dahil wala namang kasulatan, hindi ito binding sa third world, okay, o sa third party. So ang mangyayari niyan ay parang as if walang bilihan na nangyari, okay? So, kung sakaling mawala sa mundo, mababawi pa. Ibig sabihin nito, dahil nababawi pa, nung ibinenta ng magulang mo yung property niyo, nag-take na ng possession, nag-take ng possession yung buyer, okay? So, kung nag-take na ng possession yung buyer doon sa lupa, maliwanag na nagkaroon na ito ng partial performance dahil nag-take ng possession, okay? So, maaring magamit ito ng laban sa halimbawa i-claim mo, sakaling mawala sila, gusto mong babawi, okay? Well, you could try, 'no? Sabihin niyo na wala namang bentahan nangyari because yung verbal po na bintahan sa lupa, eh, hindi po enforceable po 'yan, 'no, under the statute of fraud, okay? So, ang nangyayari walang bentahan. So, maaaring sa record ng sino nag-award, example halimbawa DAR, 'no, or NHA, ang magulang mo pa rin ang registered na beneficiaries po dito sa lupa. At kung sakali mang mawala po si magulang ninyo, okay, ay kayo bilang, tagapagmana, okay, ay maaari ninyong i-claim na na yung lupang yon. So, ang problema lang is 'pag ginawa niyo yun, kung in possession na yung bumili, so, ah, dito na magkaroon ng problema ngayon because sasabihin ng bumili, "Teka muna, eh, nabili ko na ito, eh." Okay. So, it's a matter of evidence. Kung kahit na sabihin mong verbal lang, eh, kung meron mang ebidensya yung nakabili na verbal nga lang pero nagkaroon ng palitan ng pera, okay, natanggap ng tatay mo yung proceeds nung bilihan. So, that could be a use, 'no, against your against, their seller na nagkaroon talaga ng bentahan. And ito'y mai-establish niya na nagkaroon ng paglabag. Kung nagkaroon ng paglabag, okay? Kasi ibinenta ito within the, prohibitory period na 10 years holding period. Ngayon, assuming na nakalampas na do'n sa holding period, 'no, ang ginawang bentahan, okay? Okay? Now maybe medyo maluwag na siguro
sa tatay mo 'no, na ay binenta niya ito dahil, lampas na sa holding period, okey? Ang tanong ngayon, hindi yan enforceable because wala namang kasulatan. Pero ang problema yung pinagbentahan is in possession do'n sa lupa, okey? So, a matter of evidence yan kasi wala namang kasulatan and under the law, ang pagdating sa bilihan ng lupa 'no, transaction, enforcement of real rights, it has to be in writing and, must be in a public instrument, okay? Means notaryado. Second, kung ito may CLOA property, kailangan din na bago ito nagkaroon ng bentahan ay magkaroon muna ng prior clearance galing sa DAR. Eh kung hindi ito naisagawa, the more na nagkaroon ng violation. Ngayon, kung may establish talaga ng nag-award na ahensya ng gobyerno na nagkaroon ng violation sa terms and condition ng father mo, okay? Na number one, siyempre, ah, nagbenta within the holding period. Tapos dahil binenta, in effect yung nakabili took possession. So that means there is already an abandonment, or non-cultivation of the land doon sa lupa, okay? Or kung ito may it's a awarding, okay, na lupa, gano'n na rin 'no. So common po yung ano, common din po yung holding period prohibition, okay? So 'pag ganito mai-establish yan na nagkaroon talagang violation doon sa terms and condition of the award at nagkaroon ng, paglipat o nagkaroon ng mortgage o pagpapaupa nito, non-cultivation, ito'y sapat na kadahilanan upang sa gano'n ma-cancel po 'no, ma-cancel po ang award ng inyong magulang, at yung bumili ay kawawa siya. Kasi hindi niya mapakinabangan yung award na yan kasi ika-cancel yan po ng nag-award na ahensya ng gobyerno for violation of the terms and condition of the award and anumang ginawang transaksyon ng tatay mo. Nagbilihan man sila dahil verbal lang ito, may kasulatan man o wala, kahit na may kasulatan, that conveyances, that sales transaction is considered as null and void, walang saysay. So that could mean na ito ay ma-cancel ng nag-award ng property o lupa doon sa tatay mo, kawawa naman yung nakabili. So nag-cancel ito kasi null and void yung kanyang bilihan, ang kawawa po dito ay yung buyer. But magkaganoon pa man 'no, you check with the ano, you check with corresponding ahensya ng gobyerno kung sino bang nag-award nito, i-check niyo kung ano bang status ng nasabing property. Kasi kung for all you know, dahil kung halimbawa nagkaroon ng violation, halimbawa kailangan pa noon, magbabayad pa ng amortization ang tatay mo at hindi ito naisagawa, for all you know baka na-cancel na, naremata na ito at na-auction sale na ito 'no. Ah, halimbawa kung ito'y it's a property. So i-check niyo muna kung anong status ng nasabing property. I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Behirit Tikok Vlog. Okay, maraming salamat. Okay, bago tayo magtapos 'no, ang papasok pa lang, I would like to exploit this opportunity na meron na po tayong good news. The good news is meron na po tayong, Facebook account 'no, Batas Pinoy. You could reach me 'no, dito sa Facebook 'no, Batas Pinoy po, and please spread out 'no, the news at para po magkaroon tayo ng followers mo dito sa ating bagong account po. Mabibilang pala po as of this very moment, mabibilang pala po sa daliri 'no, ang ating followers. So matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating followers 'no, ang ating reach 'no, sa panibagong platform ng Facebook at marami tayong matutulungan pa at mabigyan po natin ng opportunity na sila din ay makapag-share po sa ating mga pinag-usapan 'no, sa mga legal na batas o impormasyon na ating, napag-usapan. Sabihin nga natin ay lamang na ang may alam sa batas and I hope to see you again 'no, in the next video po natin. Maraming salamat and God bless po.